Ngayong araw na ito ay matututunan natin kung paano gumawa ng kulungan mula sa hindi na natin nagagamit na gulong. Toryahe! Kumuha ng lumang gulong na hindi na ginagamit at sukatan ito upang mahiwa ng mabuti. Mas makabubuti na gumamit tayo ng gloves sa paghiwa ng gulong upang maiwasan ang sakuna, pero for demonstration purposes, huwag nyo itong gayahin. Pagkatapos hiwain ang isang gulong ay ganun din ang gagawin sa kabilang gulong upang ito ay matatawag na symmetrical cut. Pagkatapos mahiwa ang gulong ay kumuha ng kahoy upang may patungan ang ating gulong na nahiwa. At sa video nating ito ay gumamit tayo ng 18 inches na kahoy. Pagkatapos sa pagputol ng kahoy ay isusunod naman natin ang pagpako nito upang meron itong tinatawag natin na base. Pagkatapos nating masecure at mapako natin itong gulong dito sa kahoy ay kailangan na natin i-cut ang excess na gulong upang malinis itong tingnan. Kumuha ng mga kahoy na may haba na 30 inches. At dito simulan na nating ipako ang ating mga kahoy dito sa ating base na ginawa kanina. At pagkatapos nating maipako ang kahoy ay ganito na ang kanyang itsura. At ang pangalawang bahagi nito ay kumuha tayo ng screen at ihulma ang screen ng pabilog gaya ng sa gulong upang ito'y malapat ng mabuti. Huwag din nating kalimutan na ipako natin ang bawat gilid ng ating screen. At pagkatapos natin itong maipako lahat ay ganito na ang kanyang forma. Isunod naman natin gawin itong sa gilid ng ating kulungan. Kumuha ng screen at ilapat dito at i-cut ng mabuti upang hindi tayo masusugatan. Naglagay din pala tayo ng stopper, gulong din ang ating ginamit upang makamenos sa gastos. Kailangan nating lagyan ang bawat gilid ng screen dahil ito'y nagsisilbing protector sa ating kamay, baka tayo masugatan pag tayo'y nadikit dito sa screen. At sa ilalim na bahagi ng ating base na ginawa kanina ay kailangan din natin itong lagyan ng protector. Nang sa ganun ay magsisilbi itong shock absorber ng bigat ng ating ilalagay dito sa ating kulungan. At pagkatapos ay i-cut natin ang excess at kumuha tayo ng 4 na piraso na kahoy upang magsisilbi itong paa ng ating gagawing kulungan. At pagkatapos nating maipako ang 4 na piraso na kahoy na magiging paa ng ating kulungan ay ganito na ang kaniyang itsura. At isusunod naman natin ang takip na dito natin gagawin sa may gilid. Easy lang naman ang ating pagkagawa dahil ginagyan din natin ito ng protector at ikinabit lang natin ito agad dito sa ating kulungan. At ngayon ay tapos na ang ating gulong na kulungan at ang gagawin na lang natin ay lalagyan na natin ito ng ating mga alagang manok. Unang-una, huwag ka nating kalimutan ang kanilang patuka at ang kanilang patubig. At pwede na nating ilagay ang ating mga alaga. Pwede nyo lagyan ng rabbit, aso, or manok, or pati ang ibon. Maraming salamat kung nakaabot ka dito sa ulihan ng bahagi na ating video. At kung gusto nyo ring maibahagi sa iba ang ating video, ay huwag nyo kalimutang i-share ito. Maraming salamat.